Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang Kabanata 5 na ikalawang bahagi ng Divine Principle. Kabanata 5, ang panahon ng paghahanda sa ikalawang pagdating ng Mesiyas, ang panahon ng Reformasyon. Ang 130 taon na panahong nagsimula noong 1517 nang itaas ni Martin Luther ang bandila Protestant Reformation at tumagal hanggang ang digmaan ng mga relihiyon ay maayos sa Treaty of Westphalia noong 1648. Noong mga huling bahagi ng Middle Ages, ang orihinal na kaisipan ng tao ay nasupil, ang malayang paglago nito ay napigil ng feudalismo at ng korupsyon ng simbahang Romano. Kaya, ang mga Europeo noong kalagitnaang panahon ay humanap ng paraan na makawala sa kanilang kapaligirang panlipunan para mabuksan ang daan sa restorasyon ng kanilang orihinal na kalikasan. Ang tipong kain na pagkilos ay nagsimula bilang pagbuhay sa Helenismo at naglunsad sa Renaissance na ang ubod na pagpapahalaga ay humanismo. Ang tipong Abel na pagkilos ay nagsimula bilang pagbuhay sa Hebraismo ng Israel at naglunsad sa Protestant Reformation na ang ubod na pagpapahalaga ay pananampalataya sa Diyos. Panahon ng di pagkakasundo sa relihiyon at ideolohiya. Ang panahong ito na 140 taon ay nagsimula ng mapatibay ang pagkatatag ng Protestantismo dahil sa Treaty of Westphalia noong 1648 at natapos na maganap ang Rebolusyong Pranses noong 1789. Pagkatapos ng Renaissance at Reformation, hindi na iwasan na makabagong tao ang paghahati-hati sa teolohiya at pagtatalo-talo ng mga ideolohiya bunga ng kalayaan sa pananampalataya at kaisipan. Pinaghihiwalay ng probidensya ng Diyos ang mga kumakatawan kay Abel, palayo sa mga kumakatawan kay Cain. At sa mga huling araw, ang makasalalang daigdig na ito ay hahatiin sa tipong Cain at tipong Abel na mundo. Ang tipong Cain na mundo ay dapat mapag-ilalim sa tipong Abel na mundo para maitatag ang pandaigdigang pundasyon ng substansya. Ito ay kailangan bago natin matanggap ang Kristo sa ikalawang pagdating at matupad ang pinag-isang daigdig. Para mangyari ito, ang dalawang pananaw sa buhay na sa huli ay lalago at magiging dalawang mundo ay kailangang maitatag. Ang tipong Cain at tipong Abel na pananaw sa buhay ay umabong sa panahong ito. Panahon ng pagyabog ng politika, ekonomiya at ideolohiya. Ang panahong ito ay tumutukoy sa 130 taong pagitan ng Rebolusyong Pranses at ang katapusan ng unang digmaang pangdaigdig noong 1918. Ang mga pananaw sa buhay na tipong Cain at tipong Abel ay umabong. Naghiwalay ng landas at nagtatag ng lipunang tipong Cain at lipunang tipong Abel. Ang pananaw sa buhay na tipong Cain ang naglungsad ng Rebolusyong Pranses at sa demokrasyang tipong Cain na di kalaunan ay bumuo sa komunistang mundo. Ang tipong Abel na pananaw sa buhay ay nagsulong sa Rebolusyong Puritano at sa demokrasyang tipong Abel na lumago at yumabong sa demokratikong mundo ngayon. Ang mga digmaang pandaigdig. Ang probidensyal na dahilan ng mga digmaang pandaigdig. Hindi natin mauunawaan ang probidensyal na kahalagahan ng mga digmaang pandaigdig kung ang ating pansin ay nakatuon lamang sa kanilang panlabas na kadahilanan, di pagkakaunawaan sa politika, ekonomiya at ideolohiya. Ano ang mga panloob at probidensyal na dahilan ng mga digmaang pandaigdig sa pananaw ng probidensya ng restorasyon ng Diyos? Mga panloob, probidensyal na sanhi ng mga digmaang pandaigdig. Ang mga digmaang pandaigdig ay nangyari, una, bunga ng huli at desperadong pagpipilit ni Satanas na mapanatili ang kanyang paghahari. Pangalawa, upang matupad ang mga pandaigdigang kondisyon sa pagbabayad utang para maibalik ang tatlong dakilang pagpapala na nauna nang binigyang katuparan ni Satanas sa baluktot na paraan. Pangatlo, upang ang buong sangkatauhan ay mapaglabanan sa pandaigdigang level ang tatlong tukso kay Jesus. Pang-apat, upang matupad ang pandaigdigang kondisyon sa pagbabayad utang para maibalik ang paghahari ng Diyos. Ang probidensya na bunga ng unang digmaang pandaigdig.
Ang tagumpay ng panig ng Diyos sa unang digmaang pandaigdig ang naglatag ng pundasyon para sa pagsilang ng nagbabalik na Kristo at ang baitang ng pag-aanyo sa dispensasyon ng pangalawang adbyento ay nagsimula. Sa pamamagitan ng tagumpay ng panig ng Diyos sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang kapanahunan ng pagtatayo ng bagong langit at bagong lupa sa pamumuno ng Kristo sa ikalawang adbyento ay nagsimula at ang ikalawang antas ng dispensasyon ng ikalawang adbyento ay naumpisahan. Ang ikatlong digmaang pandaigdig ba ay maiiwasan? Sa pagtatapos ng kasaysayan ng tao, gagawin ng panig ni Satanas at ng panig ng Diyos ang lahat hanggang makamit ng isa't isa ang soberanya sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang demokratikong mundo at ang komunistang mundo ay naglalabanan. Dahil dito, hindi maiiwasang magkaroon ng digmaang pandaigdig. Una, para paghatiin at pagkatapos ay pagkaisahin ang dalawang daigdig na ito. Ang una at ikalawang digmaang pandaigdig na layuning hatiin ang globo sa dalawang mundong ito, pagkatapos ang ikatlong digmaang pandaigdig ay kailangang mangyari para pagkaisahin sila. Subalit, may dalawang posibleng paraan para mangyari ang laban sa digmaang ito, sa pamamagitan ng armas o bilang isang panloob na labanan ng mga ideolohiya. Kung paano mang paraan mangyayari ang digmaang ito ay nakasalalay sa pagtatagumpay o pagkabigo sa pagtupad ng tao sa kanyang bahagi ng responsibilidad. Ang probidensyal na bunga ng ikatlong digmaang pandaigdig. Sa pamamagitan ng tagumpay sa tatlong digmaang pandaigdig na nasa huling kabanata ng probidensyal na kasaysayan, lubos na maibabalik ang panig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad utang, ang lahat ng aspeto ng probidensya ng restorasyon at maisa sa katuparan ang ulirang daigdig ng Diyos.